Inday, welcome back to my blog. At hindi pa nga natatapos yung pag-upload ko sa lahat ng mga, mga simple videos ko dito sa aking channel regarding sa bakasyon ko. Mag-aano na ako sa inyo, magbibigay na ako sa inyo ng gastos reveal. Magkano nga ba yung ginastos ko nung umuwi ako ng Pilipinas for my vacation? Ito, bakasyon naman sa Pilipinas talaga. Hindi ako pumunta ng ibang, though meron akong side trip na layover sa Jeddah for 3 days. For 2 days ata yun. 2 to 3 days, basta. Basta dumating ako ng Friday, tapos umalis din ako ng Monday ng umaga. Siguro mga 2 days, mga ganyan. More than 48 hours na layover sa Jeddah. So, okay. Hindi ko na isasama yon sa gastos reveal kasi nga parang konti lang naman yung ginastos ko doon. So, pwede rin namang i-skip nyo na lang yung part na ganon if you want. Kasi marami naman sa atin, hindi naman nagle-layover sa ibang bansa. Diretso naman ang Pinas. O, diba? Bongga. Disclaimer mga Inday, hindi ito gastos estimation ng isang pamilya. So, this is for single na magbabakasyon from US papuntang Pilipinas. Kung magkano yung ginastos ko mga Inday. So, di ba? Para man may idea kayo. Kasi nabuburyo or naloloka ako sa mga taong nagre-reveal na hindi na lang ako magbabakasyon. Magbabakasyon na lang ako or uuwi na lang ako ng Pinas after 4 years, after 5 years. Kasi nga, milyon yung gagastusin as in. Naluloka ako dito sa mga sa mga OFW na nandito sa Amerika na nakikisabay sa trending na wag na lang umuwi. Dito muna tayo. 'Di ba? Okay lang kung pamilya kayo kasi sa ticket pa lang kung kunyari minimum $1,000 or $2,000 per way, sa ticket pa lang guys, milyon na yung gagastusin ninyo. Pero for single, nakakaloka mga Inday. No, hindi. Hindi naman milyon yung gagastusin ninyo. 'Di ba? Maging matipid at masinop lang sa pera and you're good, mga Inday. Charis. Ayun na nga, ayan. I-reveal ko na sa inyo kung magkano yung airfare, yung hotel, kung magkano lang yung ginastos ko sa Pinas, yung aking airline ticket, domestic, mga ganon. O 'di ba? Para bongga na, para may idea kayo kung magkano kaya yung gagastusin ninyo sa Pilipinas, yung estimation, at kung ano-ano yung mga activities na pwede nyong gawin, 'di ba? Kung meron pa kayong mga additional activities na gusto ninyong gawin. Hindi naman porket magbabakasyon kayo sa Pilipinas is required na kayong magdala ng pasalubong. I myself hindi ako nagdala ng pasalubong ng bonggang-bongga except for my mother na may dinala akong pasalubong. Aside from that, wala na. So, ito guys, yung estimation ko. Okay? Simulan natin sa airfare, mga Inday. Ang airfare, ang ginamit ko ay Saudia Airlines na umalis from New York papuntang Manila. Meron siyang, always ang Saudia, merong layover sa either sa Jeddah or Riyadh. Okay. In terms of flight, mga Inday, medyo mahaba-haba ito. So, from New York, I think umabot yung flight ng 12 hours, then additional 10 hours naman from Riyadh to Manila. So, nakadepende na kung gaano kahaba yung layover ninyo. Merong layover na 4 hours, merong layover na 6 hours, depende na lang sa pipiliin ninyo. So, medyo mahaba-haba yung biyahe, pero mga Inday, makakatipid at makakatipid talaga kayo kasi ang ginastos ko lang round trip, mga Inday, ay $989. $989 lang, mga Inday, as in round trip na yon. Aalis na naman ako very soon, kaya bigyan ko kayo ng estimation kung magkano yung round trip flight, mga Inday. Okay? So, ito, nilalagin ko yung aking Saudia app
or Saudi Arabian flight. So, yung ginastos ko sa aking airfare from New York JFK papuntang Manila ay $989 round trip. O tingnan nyo mga indayo, ito naman from Washington. By the way, yung Saudia flight ay umaalis lang from JFK papuntang Manila na may layover sa either Jeddah or Riyadh from Washington o kaya JFK. Dalawa lang ang meron dito ata. O, tingnan nyo mga inday, always mag-book kayo ng Saudia flight. Kasi tingnan nyo, oh my God, $470 lang yung flight na papunta doon. One-way flight. Mag-book kayo ng round trip flight mga inday kasi kapag hindi siya round trip, mahal. Mahal ang flight mga inday as in. Kapag hindi round trip, napakamahal ng flight mga inday as in nakakaloka. Sa airfare pa lang, maano na kayo, parang ma-overwhelm na kayo sa gastos. Kasi usually kasi ang regular na round trip flight from US papuntang Manila, usually nagkokos yan ng mga $2,000, hindi pa 2,000, mga $3,000 to $4,000. So, dun pa lang, mapapagastos na kayo. So, dito pa lang sa Saudia, meron kayong 9. Kung ayaw nyo namang mag-Saudia, meron din kayong alternative. Mura din ata yung Eva Air. Around 1,200 round trip na yun to $1,400 na may layover sa Taiwan. So, tingnan nyo mga inday, 140 yung papuntang Pinas, 470 papuntang Pinas. So, i-click ko yan, for example, guess basic. Tapos, yung pabalik naman is 518. So, i-click ko to. So, kung makikita ninyo mga inday, yung gastos round trip 989 lang. 989 lang mga inday. So, 989 lang. Nakakaloka. Pero kung gagawin nyo yung one-way lang, lugi talaga kayo kapag nagbo-book kayo ng one-way. Never book one-way. Never. Tingnan nyo mga inday. The same flight na paalis. Ito one-way lang to ha. Magkano? September 25, $859. So, $100 na lang or kulang-kulang $120 na lang mga inday, mayroon na kayong round trip. So, never book one way as in malulugi kayo sa Saudia. Okay? So, sunod. Wag na tayong magstay ng matagal dito sa Saudia. Okay. Sunod is my flight from New York, Dayton, kasi nandito ako sa Dayton. Wala naman ako sa New York. So, kailangan kong mag-fly from New York, from Dayton, Ohio, papuntang New York. Magkanong ginastos ko? $12 lang mga inday. As in, nakakaloka. $12 lang ang ginastos ko. Bakit? Kasi niredeem ko yung aking miles na nakuha ko from my from my Delta Sky Miles Gold. Nagredeem ako ng flights. O, diba? Bongga. Pakita ko sa inyo. Nakailan na ako nakaredeem ng flight sa Delta Sky Miles ko mga inday. Kasi nga, nag-avail ako nung, meron ata silang huge welcome bonus for Delta Sky Miles Gold dati na umaabot ng, I think, 65 or 60,000. Ngayon kasi nasa mga 40,000 na lang yung welcome bonus nila. O ayan, meron pa akong 37,000 na miles remaining to consume. Nakadalawa or nakatatlong round trip flight na ako mga inday dito. So, ang ginastos ko for my round trip flight, Dayton to New York, and then pabalik, New York to Dayton, ay siguro total 20,000 or 18,000 or 16,000 miles. But I have to pay some taxes, which is $12. So, $12 lang yung ginastos ko. Pero, usually, nagre-ranges ang mga domestic flight around 100 to 125. Siguro estimation na sa mga $250 yung gagastusin ninyo. So, pagkarating ko ng Manila,
gumastos ako, syempre, pagkarating ko ng Manila, syempre, nag-taxi ako. Siguro around mga $3 to $4 yung ginastos ko, mga Inday, papuntang hotel, kasi nag-hotel ako. Ang hotel ko malapit lang sa airport, kasi nga dumating yung Saudiya, gabi na, wala na ring flight papuntang Zamboanga. So, gumastos ako ng $30. Nagstay ako sa Go Hotel. Napaka-convenient, mga Inday. Siguro mga 5 to 7 minutes lang from the airport. Nasa Manila Airport Road siya. Kaya mura lang. Nasa 150 pesos lang ata yung ginastos ko, mga Inday, sa taxi or Grab. So, $30. Nasa $30 lang po, mga Inday. As in, nakakaloka. Pag dumating kayo sa Terminal 1, ang Grab pick up nasa hindi siya nasa mismong arrival area. As in, bumaba talaga kayo dun sa merong makikita niyo yung mga yung mga kung saan nakalinya yung mga visitors, doon mismo yung Grab. Wala sa may mismong paglabas ninyo ng terminal. So, bababa pa kayo kung saan nag-aantay yung mga bisita, may parking space doon mag-aantay ang inyong Grab. So, nag-hotel ako for $30. Tapos, kinabukasan, ayan, umalis na ako ng Manila papuntang Zamboanga. So, ang naging cost ng flight ko, mga Inday, medyo mahal yung ticket dito. Nasa mga siguro 3 or 4,000 pesos. Meron na siyang 10 kilogram Philippine Airlines flight leaving from Manila Terminal 2 to Zamboanga. Nagkakahalaga ito ng mga $60, mga Inday. $60 ang binayad ko. So, pagkarating ko ng Zamboanga, meron na namang hotel. Nag-hotel na naman ako for additional one night kasi gusto kong magpahinga Ayan. Nag-stay ako sa El Meridian Hotel, which cost me around $30. Napakalapit lang niya sa airport, as in, mga Inday. Sobrang lapit niya. In fact, nung pagkababa ko ng airport, sisingilin sana ako ng motor. Wala naman akong dalang masyadong bagahe ng motor. Kung may bagahe, siguro mag-motor tricycle ako. Siningil ako ng motor ng 150. Ang lapit-lapit. Kaya ang ginawa ko, nilakad ko na lang, mga Inday. Nakakaloka, di ba? Siguro mga 6 minutes or 7 minutes walk din yun, mga Inday. As in, nakakaloka. So, nilakad ko siya. Wala na ako, hindi na ako nagbayad. Pinambili ko na ng pagkain, yung 150 pesos. So, $30 ang binayad ko sa hotel. Tapos, next na ginastos ko is barko. Syempre, 750, siguro mga 750 pesos. So, $12. Tapos, before ako umalis ng Zamboanga, nag-withdraw ako ng 50,000 pesos plus. So, sabihin na natin $1,000. Pero, mga Inday, hindi ko naubos itong 50,000 pesos, mga Inday. As in, to the highest level, hindi po. Sobra-sobra na ito. Kasi naman, pagdating ko naman sa holo, hindi naman ako nandoon para magpamudmud ng pera or mamigay ng pera, ng hard-earned money ko. Hindi ko naman sabihin na baliwala yung pamilya ko. But at the same time, yung mother ko, gumagastos din sa pang-araw-araw namin. So, hindi lahat. So, nagstay ako sa siguro mga a week. Nagstay ako ng mga 1 week sa holo kasi meron kaming nag-attend kami ng wedding. Nagstay kami sa Zamboanga for 4 days, mga ganyan. So, mga ganon. Bumalik na kami, kasama ko yung mother ko. So, nagstay kami, nagliwalyo din sa Zamboanga and then may inatenanding wedding. So, hindi ko naubos itong 50,000 pesos. Pero isama rin natin to as 1K USD, mga ganyan. Nagbarko pabalik, niribdi pa nga ako ng mother ko, pero isama na natin tong $12 or 750 pesos. Tapos, nung bumalik na ako ng Manila, gumastos ako ng $30 as in mura. Nabook ko to early in advance.
sa Philippine Airlines. So, nasa $30 lang siya. Airbnb naman, so pagdating sa Airbnb mga Inday, ano to, nung bumalik na ako ng Manila, nagstay ako for one night. Tapos, pagkabalik ko ng Manila, nagstay ako ng one night para hindi ako malate sa aking Saudia flight. Charis. Pero next time, siguro hindi na ako mag-hotel. So, i-compute natin kung magkano talaga yung mga ginastos ko. Gumastos ba ako ng sobra or pagkalaki-laki? Let's see. 989 plus 12 USD plus 30 plus 60 plus 30 plus 12 plus sabihin na natin $1,000. Pero hindi ko talaga siya naubos. Siguro mga ano lang to. Mga 30,000 or 40,000 pesos. So let's say ano na lang, $600 na lang i-ano natin. Kasi hindi ko naman naubos eh. 750 ano to? $12 plus $30 plus 30. So, hindi man lang umabot mga Inday ng $2,000 yung nagastos ko. Siyempre, wag na nating isama yung mga pagkain. Maski nandito naman tayo sa Amerika, kumakain din naman tayo at gumagastos din naman tayo sa pang-araw-araw na pagkain natin, mga Inday. Mas tipid pa nga pag nasa Pinas tayo, di ba? Kasi mura yung mga pagkain. Compare sa dito. Dito, $12 mo, isang kainan lang. Pero doon sa Pilipinas, ang $600 mo, yung 600 pesos mo mga Inday, napakarami na mga Inday. 200 pesos, 150 pesos, makakakain ka na mga Inday ng bonggang-bongga. So, sa 1,800 na to, kung i-divide mo to into 6, kailangan ko lang mag-save 6 kasi every month ako nag-iipon for my travel, kailangan mo lang mag-save ng $300 per month or at least $150 per paycheck. Hindi siya mabigat kasi ang ginagawa ko mga Inday, meron akong checking account for travel talaga. So, every paycheck may napupuntang at least mga $150 per paycheck. So, after 6 months, merong na-accumulate na around $1,500 to $2,000 na pang-cover ng aking mga travel expenses. Nakakaloka at kung minsan, ino-OT ko pa yung siguro nakakadalawang OT lang ako, mga ganyan, para pambayad sa aking airfare, mga Inday, na murang-mura. So, napapagastos ba ako ng bonggang-bongga? Definitely hindi, mga Inday. Kailangan nyo bang magbakasyon? Definitely yes. Kailangan nyong magbakasyon sa Pilipinas man yan or sa ibang bansa. Alam nyo kung bakit? Tumatanda na tayo, mga Inday. You can always earn back the money. Pero yung time that you have lost, you cannot earn it back. Tumatanda tayo, mga Inday, at mag-travel tayo paminsan-minsan. Ini-encourage ko ang lahat na mag-travel kung kaya, kasi kailan ka magta-travel? Kung matanda ka na, kung marami ka ng iniindang sakit sa katawan. Napakahirap mag-travel kung matanda na, as in, mga Inday. Nakita ko yung mga matatanda, first-hand experience kong nakita na as in napakahirap ng mag-travel. As in, doon pa lang sa ngayon na pwede kang mag-travel through economy. I think pag matanda ka na hindi mo nakakayaning mag-travel economy, kailangan business na talaga. So, hanggat malakas pa yung katawan natin, mag-travel tayo. Hindi ko sinasabing ubusin ninyo yung pera ninyo on a one-time spend or one-time travel. Never. Pero at least maglaan ng pera kada paycheck for your travel. Hindi nyo mamamalayan na mag-accumulate din yan after 6 months at meron na kayong budget for travel. Kasi kung hindi kayo magsiset aside every paycheck para sa inyong travel, mga Inday, ang mangyayari is kukuha kayo ng pera sa inyong savings.
Now, nababawasan ba yung savings ko kada travel ko? Definitely not! Mga Inday, never! Never, hindi ko binabawasan. So, kung ano yung nandoon sa emergency fund ko, for emergency fund lang yun. Hindi yun nababawasan, mga Inday. Meron akong savings na para lamang sa savings at hindi na yun nababawasan, as in simula pa nung 2018 or 2019, nandoon lang siya sa isang high yield savings account. Tapos every savings ko, na-discuss ko naman ito sa ibang mga vlog ko, na yung lahat ng savings ko napupunta lang sa investment. Okay? Kung ano man yung investment na yun, sa akin na lang yun. Charis, hindi naman. I-share ko sa inyo. You know, if depende na sa kung ano yung plano ninyo sa every savings niyo. Pero ngayon, lahat ng savings ko na net savings ko dito na umaabot siguro ng mga $2,000 or $2,200 is lahat yun napupunta na sa investment. Walang natitira para sa akin. Kasi meron naman akong strong savings, mga Inday. Kung ano yung strong savings ko, mga Inday, sa akin na lang yun kung magkano iyon. Meron din akong emergency fund dito na umaabot ng 6 to 8 months ng aking expenses. So, kung magkano man yung expenses ko dito, wag nyo nang, alam nyo naman, so i-times nyo na lang yon ng 6 to 8 months to a year. Nandoon yun at hindi ko ginagalaw sa isang high yield savings account ko dito sa Amerika. Nakakaloka. So, worth it bang mag-travel every 6 months or every year? Definitely yes. Huwag nating tipirin yung ating sarili kasi nagtatrabaho tayo para sa sarili natin. 'Di ba? Para i-enjoy ang life. 'Di ba? At hindi lang puro investment, hindi lang puro savings dapat. O, 'di ba? See you on my next vlog, mga Inday. So, sa mga nagtatanong kung mahal ba or sobra ba yung ginastos ko, definitely not. Kasi, napaka-small amount or percentage lang yon ng paycheck ko. Imagine, $160 per paycheck lang yon. Diba? Pak na pak. Ayan. Sige na, mga Inday, isang nakakalokang morning na naman sa ating lahat. Goodbye, babush. Mwah! Babush na. Bye!